So guys, mayroon po tayong nadiskubre ngayon na ginawang kalokohan nito mga dilawang DDS. Isa pong fake video na naman po tungkol po kay PBBM. Hello, what's up guys? This is me, Sangke Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po lahat ng ating mga kababayan, sa lahat pong nanonood ngayon? At ito nga mga Sangke, pag-usapan po natin itong matinding na discovery natin. No, patungkol po dito sa mga ginagawang kalokohan ng mga dilawang DDS. Aba, eto ha, may nakita po tayong ginawang kalokohan itong mga dilawang DDS. Gumawa po sila ng fake video tungkol po dito kay PBBM. Alam naman po natin kung gaano kadisperado po sila ngayon mga Sangkay na masira si PBBM. 'Di ba dati pa, gumagawa po sila ng mga fake video para lamang po kunwari sumisinghot si PBBM pero gawang AI. Masyadong halata, 'di ba? Pag-usapan po natin mga Sangkay at ipapakita ko po mismo sa inyo ngayon. Alright? But anyway, before we start guys, ayan, tayo po ay 1.4 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa rin nakakapag-subscribe dito sa ating channel, aba, ano pang hinihintay mo, brother? I-subscribe nyo na po yung ating YouTube channel, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga Sangkay, nag-upload po tayo ng mga matitinding content, hindi lamang po tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas, kundi sa mga nangyayari din po sa ibang bansa. No? Ganyan po katindi, kalawak, yung mga ginagawa nating vlog. So, i-click nyo lamang po ngayon yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, very, very interesting ito. Ito ngayon mga Sangkay, tingnan po natin. May ginagawa po kasi silang, ginawa po nila na naman ng isa pong ewan ko kung AI ba yan, mga Sangkay. Basta edited video na dito si PBBM ay kinukunan po ng, kumbaga ito daw po yung test nila para makita kung gumagamit po si PBBM ng ipinagbabawal na pulburon. At alam po natin mga Sangkay na ito po ay part ng politika dahil po sa pagkadesperado nila. But, balikan po natin, panahon po ni Tatay Digong. During the time of our former president, si Tatay Digong, ito din po ang ginawa, no? Nung hinamon po siya ni Trillanes na magpa-drug test, alam mo, si Tatay Digong talagang umayaw. Itong mismong palasyo mga Sangkay, ayon po dito, ayan, mababasa po natin. Mula po ito sa ABS-CBN, ha? Ayan po. Tingnan nyo po yung date, December 6, 2018. Okay? Matagal na po. Panahon po ito ni Tatay Digong. Sabi dito, Palace rejects drug test for Duterte. Ayan o, mga Sangkay. Malacanang on Thursday said there is no need for President Rodrigo Duterte to undergo a drug test after being challenged yet again by opposition Senator Antonio Trillanes. So, kung noon mga Sangkay, or let's say guys, kung ngayon, ang nananawagan po na si PBBM ay magpa-test, itong mga dilawang DDS, noon naman mga Sangkay, sa panahon po ni PRRD, ang nananawagan, na nagcha-challenge po sa pamahalaan ay si Trillanes. Ngayon, tingnan nyo mga Sangkay, sinabi po ni Salvador Panelo noon. Hindi kailangan, talaga naman, look at this person. This president, malakas, sinasabi niya naman sa atin kung ano ang diferensya niya eh. Sabi ng kanyang spokesperson. Guys, so, mga Sangkay, dito, hindi po pumatol si PRRD sa hamon, mga Sangkay, o panggugulo. Kaya nga mga Sangkay, ako naiintindihan ko si PBBM sa mga hamon na ito kung bakit ayaw ni PBBM. Bakit? Just, very simple lang mga Sangkay. Hindi talaga papatol si PBBM. Kasi nga po, kapag pinatulan niya po itong mga sinasabi nila, ibig sabihin, uto-uto siya. Diba? Oh, mga Sangkay, ito pa oh. Panahon din po ito ni Tatay Digong. Ngayon po, kailan to? August 16, 2018. Palace on Duterte drug test there
No one can order the president. Wala na po makakapagdikta sa Pangulo. Ayan po, mga sangkay, pakinggan po natin. 2018 pa po yan, ha? Ayan, no? August 16, 2018. Ito yung sabi po ni Harry Roque. Na para lang malaman po natin, mga sangkay, na hindi po tayo nagsisinungaling. Kumbaga, itong ginagawa po ngayon ni PRRD, ganun din po. Kumbaga, kung si PBBM tumatanggi ngayon sa patest na ito, ganun din pong ginawa ni PRRD noon eh. Diba? O, panoorin po natin paano tumanggi. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes. Oh, ayan ha. Yan po yung tanong. Nung time po ito ni Tatay Digong, ito ang sagot. Po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes. No? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin. No? Oh, Hindi diba? na pinapansin ng palasyo. No? Oh, diba? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya. At ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya. Tandaan yung sinabi niya. Tandaan niyo mabuti. Ito din po yung magiging reason ni PBBM ngayon, di ba? Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Hindi po para utusan ng kahit na sino. Oh, di ba? Same. Yun din po yung ginagawa ng presidente natin ngayon. No, di ba? Napakalinaw. Ngayon, mga sangkay, balikan po natin. Ito po yung na-discover natin. Tingnan nyo po mabuti. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo, AI-generated po yan. Pati boses, mga sangkay, ginagaya nila. Ganyan po kadesperado itong mga dilawang DDS ngayon. Look at that. Grabe, mga sangkay. Tingnan nyo, kasi nga wala na po silang mahita, no, na kumbaga, mailalagay po nila sa social media na si PBBM ay positibo, gagawa na lamang po sila ng AI. 'Di ba? Ganyan po sila kadesperado, kaya nga po nakaka-turn off. Kung ikaw ay taga-suporta ng mga to, ikaw ay bahagi ng mga dilawang DDS, aba, nakakahiya yan. Ito po yung ginagawa nila, oh. Yan yung mga sangkay. Ginagaya po yung boses no? Mga loko-loko talaga eh. Kaya ako, mga sangkay, naniniwala ako na funded po talaga ito. Pinupondohan ito ngayon ng mga, sabi nila, China daw po yung nagpa-fund nito para po siraan si PBBM. Kasi we know naman kung anong stand ni PBBM. Kagaya pa rin po ni Ferdinand E. Marcos. Talagang ilalaban ang ating teritoryo. Diba nakakahiya? My goodness. Yan ba yung guys, yan ba yung sinusuportahan ng mga dilawang DDS? Ang paggawa po ng mga AI video? Dahil wala kayong maipakita na talagang totoong video, gagawa na lang kayo. Kaya kung mga sangkay nung una, naniwala po ako niyan. I'm sorry to tell you. I'm just being honest. Nung una, naniwala ako niyan. Pero hindi po ako katulad ng iba na bumuga kaagad, nag-ngak-ngak agad, mga sangkay. Hinintay ko muna na lumabas ang sinasabi nilang video. Nung lumabas na po ang video na sinasabi po nila, pinag-aralan ko kaagad. Actually, wala na pong isang araw, tiningnan ko lang eh. Nung kinumpara ko yung mukha, sabi ko, malito ah. Mukhang hindi tama yung mukha. At saka yung tenga, mukhang ibang-iba. At saka yung itsura, hindi pang 2012. Kasi ang sinasabi nilang video, 2012 pa raw. No, 'di ba mga sangkay? Batang-bata pa po siya noon, senador. Senador pa ba? Oh, senator. Kaya mga sangkay, ito po ay nakaka-turn off kung ikaw ay taga-suporta ng mga to. No, kung ikaw ay part ng mga DDS. O yan na po, yung ginagawa nila at ginagawa po ito ng mga dilawan noon. Kaya ang tawag ko sa mga yan, mga sangkay, sila po ay dilawang DDS kasi tingnan niyo yung kanilang ginagawa. 'Di ba? Sa tingin niyo ba okay yan? 'Di ba? Hindi, di ba? Nakaka-turn off, nakakatawa, nakaka-asiwa. Para na po silang may mga saltik. Oh, man. Alam nyo kung yung mga naniniwala dito sa mga ganitong klaseng pakulo, di ba? Ay, naku po. Kawawa kayo. Kasi pinagmumukha kayo nilang tanga. Itong mga DDS na dilawan.
Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Naku, magaganda po yung topic natin dito. About po sa Bible prophecy, about sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon, mga storya sa Biblia. So, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube o di kaya makikita nyo po ito sa screen. Pindutin nyo lamang po. Then, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.